Hi Masters! Welcome to my flight vlog. May 3-sector flight tayo ngayon. Jeddah to Liège, Liège to Frankfurt, and Frankfurt to Riyadh. 23 hours duty. Pag sinama mo ang preparation ko, mga 26 hours. Grabe ang duty time ng mga loadmaster dahil wala kaming legality. Compare sa mga pilots and flight attendants. Kaya pag mga long haul flight, napapansin nyo mga crew augmented or double crew. Pero sa aming mga loadmaster, laging mag-isa lang sa flight. So pagdating natin ng aircraft, magbibihis muna tayo to working clothes. Andito ako sa Jeddah ngayon and pinareport ako ng maaga. Dahil nakiusap ang ground handling dahil marami daw silang flights. Dahil team player tayo, syempre pagbibigyan natin. Usually 2 hours before departure ang reporting namin. Dapat nasa aircraft ka na nun. So, nag-report ako 3 hours before departure. Ang problema, late din silang natapos sa ibang flight. So, nag-start kami mag-loading 70 minutes before departure. Sa mga magtatanong ilang oras ba ang loading time? Depende yan sa sitwasyon kung ready na lahat ng cargo, kung marami kang drivers. Pag 3 driver mo tapos transporter pa ang gamit, mabilis na yon masters. Yan, may 20-foot pallet tayo nakalagay sa dolly. At syempre, kung walang problema ang cargo, lalo na ang mga PDU or power drive unit sa aeroplano. Mga 45 minutes to 1 hour ang loading. At lalong gagaan ang buhay ng loadmaster pag magagaling ang mga RAM staff. Kaya tuwang-tuwa ako sa kanila lalo na pagka naghahabol ako ng deadhead. Pag nag-request ako ng 30 minutes to 45 minutes, dapat matapos na ang offloading. Para mahabol ko ang flight ko. Take off na tayo masters at ang flying time natin to Liège, Belgium ay 6 hours and 15 minutes. Ask muna natin ang mga crew kung anong gusto nila. Then matutulog na tayo masters dahil wala pa akong tulog. Ang departure namin 4 AM. At buti na lang mabait ang kapitan dahil pinatulog tayo sa bank. Pag ground trip flight pinapatulog kami dito. Lalo na kung single crew. At least dito makakahiga tayo ng maayos, makakapag-stretch tayo. At hindi tayo may istorbo lalo na pag may kinukuha sila sa galley. At sulit naman dahil naka 4 hours and 30 minutes na tulog tayo. Gaya nga ng sinabi ko, ang pinaka-work ng loadmaster ay sa ground. And pagkagising natin, fresh na fresh tayo, masters. Mas okay magtrabaho pagka may tulog. Lalo na kung safety ang trabaho mo. At saka mahaba-habang biyahe pa to. Pinage ako ng kapitan, sabi niya punta daw ako sa cockpit. Ang ganda at ang laki daw ng moon. Dahil napansin niya, video daw ako ng video. Nung nasa ground pa lang. At pinage ulit ako dahil ang ganda daw ng snow sa mga mountains. Nakakatuwa talaga si Kapitan, napaka-supportive. So sa mga magtatanong kung mababait ba ang mga kapitan, oo naman masters. May mga ekstrang bait lang talaga na hindi mo makakalimutan. At puro sila professionals. Siguro 1% lang ang masasabi kong hindi mabait. And after niya, nag-breakfast tayo ng croissant and coffee. Malay nyo, magkwento rin ako ng mga experience ko pag wala na ako sa company. Or pag nag-for good na ako sa Pilipinas. Sa ngayon, what you see, what you hear, just leave it here muna tayo, masters. Dahil mahirap na. Ito, approaching na tayo ng Liège. Ang Liège ay located sa Belgium. LGG ang 3-letter IATA code nito. At ito ay cargo hub. Ito ay 5th biggest cargo airport in Europe and 22nd in the world. Panoorin muna natin ang landing. 1,000. 2 left. 500. Minimums. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Landed Liège. At kailangan na natin isuot ang jacket natin dahil napakalamig. Ang weather around 4 degrees Celsius. Tapos may ambon-ambon pa. At ang pinaka-importante, ang bonnet or ang cap. Ang hirap talaga pag kalbo walang protection.
Pag gusto nyo ng ganitong bonnet, check may yellow basket. Char! Soon, Masters, mag-a-affiliate na rin tayo. Or magla-live selling. Dahil maliit lang ang kita ko sa mga views natin. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa mga nanonood ng mga vlog ko. At lalong-lalo na sa mga nag-share. Malaking bagay talaga pag sinishare. Dahil mas maraming tao ang makakanood. Kaya sa mga solid and loyal followers ko, maraming salamat sa inyo, Masters. I love you all and God bless you all. Dito sa Liège, may 3 hours ground time tayo. I-offload natin yung mga Liège cargo. At yung ibang cargo natin for Frankfurt naman. So, alam mo dapat ang i-offload mo dito. Nakasulat naman yan sa load plan. But we need to double check ang cargo tag tsaka manifest. Dahil minsan nagkakamali din ang mga ground handling. Kaya ang loadmaster ang last line of defense. Ito, Master, sa mga nagtataka ba't lagi akong naggaganito? Kailangan daw nasa video ako paminsan-minsan. At napakalamig sa labas, kailangan kong mag-gloves. Nakalimutan kong isuot kanina. Ayun na nga, Master, sa mga nagtatanong ba't palagi akong nasa video. Requirement kasi ng grupo namin sa Content Creators of Saudi Arabia or FSCC. And para iwas na rin sa mga kumukuha ng video. Ang dami kasing content creators ngayon, kumukuha na lang ng video ng iba. Sana lang magpaalam naman kayo. Or mag-credits man lang. Or pwede nyo naman i-share. Mahirap mag-content. Ikaw na nag-video, ikaw nag-edit, ikaw nag-voice over. Tapos kukunin lang ng iba. Walang kahirap-hirap. Tapos kikita sila. Ang galing! Kaya napapansin nyo naglalagay ako lagi ng logo. At pati sulat na Master Bay. Kaya sa mga followers ko na nagsisend sa akin na ginamit ang voice over ko or video, maraming salamat sa inyo, Masters. Dumating na din ang catering. Double catering to, Masters. At dahil gutom na tayo, kakain muna tayo. Ang tawag dito ay hamur with brown rice. Ayan, Masters, perfect yung pagkakaluto natin. May usok-usok pa. And after nyan, pushback na. Dito sa Europe, napaka-strict ng time dito. Pwede ka lang mag-pushback within 30 to 15 minutes before departure. Maaga pala ako natapos. Ang ground time namin 3 hours pero tapos na ako within 1 hour and 30 minutes. Napansin nyo yung, Masters, yung first officer ko may dalang 360 camera. Gusto din daw niyang mag-post sa social media. Kaya pinag-aaralan daw niya mag-edit. Dahil kailangan wala daw yung mukha niya. Kung paano itago ang logo at tanggalin ang mga audio. So sa mga nagtatanong anong ginagamit kong editing app, CapCut ang ginagamit ko, Masters. Dahil maraming features na libre dito, panoorin muna natin ang takeoff. 2 left. Ito maganda, Masters, pag ascending. Pag sa ground umaambon or umuulan, or foggy or madilim, habang tumataas na yung altitude nyo, napakaganda, Masters. Kitang-kita mo yung mga clouds. Nakaka-relax tignan, Masters, diba? Nakaka-amaze. And pag nasa cruising altitude ka na, napakaganda. Thank you, Lord! Ang flight natin, Liège to Frankfurt, Germany. Ang flying time natin, 1 hour. Cloud watching muna kayo, Masters. Or Nipology. What is Nipology? Nipology is the scientific study of clouds. It is derived from the Greek word nephos. That means clouds. Sa bilis ng biyahe, hindi na ako natulog. At nanood na lang ako ng The Last Airbender. Ito lodi ko to dahil kalbo. At habang nanonood tayo, kumakain tayo ng nagaraya. Adobo and hot and spicy flavor. Nagaraya baka naman. And approaching na tayo ng Frankfurt. Ang Frankfurt located to sa Germany with IATA 3-letter code FRA or Foxtrot Romeo Alpha. Ang Frankfurt kilala sa skyscraper, sa mga museums, at ang sausage, ang Frankfurter. Kaya iba daw pag Germans. Panoorin muna natin ang landing. Approaching 25 left.
500. $100. 50, 40, 30, 20, 10. Landed Frankfurt, and shout out to all Lufthansa Technic staff, especially in Philippines. At pag napadaan sa inyo ang video na to, pa-comment naman kung saang bansa kayo nanonood at kung anong airport kayo nag-work. Ayan, nakabang ng mga staff at mga cargo nandyan na rin. Ang nakikita nyo ngayon, Air Marshal ang tawag dyan. Sila ang nagka-guide sa kapitan para maayos ang kanilang parking. And pag nag-X na, that means stop. Matagal na akong hindi nag-Frankfurt kaya nakakamiss naman tong mga buddies ko dito sa Germany. Ito sila. My good friend, Andy. Our mechanic here in Frankfurt, Germany. Hey guys, follow Master B. Thanks, Christian. Bye. Thank you. Itong mga kasama natin dito, napaka-solid nila. At ang sisipag. Si Christian, one time interviewin natin. Siya ang airline representative namin dito at naging piloto. At balak din niyang gumawa ng mga social media account. So, isupport natin siya, Masters. Ang Frankfurt, isa ito sa mga challenging destinations. Dahil maraming 20-foot at center load dito. Lalo na kung Boeing 747 ang gamit natin, na may nose cargo loading. Nagkakaroon tayo ng 40-foot pallet, minsan may overhang pa. Pero okay lang dahil relax na lang tayo ngayon. Ang importante na experience natin, pampaganda sa resume. Bye man, thank you. Ito, paalis na tayo at pabalik na tayo ng Riyadh. Ang flying time natin, Frankfurt to Riyadh ay 5 hours and 35 minutes. And by this time, exhausted na ako. Ilang oras na akong naka-duty, so pagod na ako, Masters. Pero thankful pa rin ako dahil may trabaho ako. At minsan na lang naman mangyari to. At nasanay na rin ako dahil ilang taon ko nang ginagawa ito. So nakatulog ako ng ilang minutes dito sa upuan. At pagkagising ko, nagpaalam ako sa kapitan kung pwede ako matulog sa bank. Pero saglit lang ako nakatulog, siguro mga 1 hour and 30 minutes. And pagkagising ko, kumain ako ng dinner. Ang catering namin dito, travel in. At ito ang laman ng box. May bread, may salad, may brownies, may pudding, butter, and candy, and sliced fruits. And tapos na ang cooking time ng food natin. Excited na akong kumain. At ito ang food natin, chicken schnitzel. May broccoli at baked potato. Grabe, Masters, ang sarap nito. Tapos sulit nila ang dami. 2 pieces of chicken schnitzel. Tapos dadagdagan mo ng tabasco. Thank you, Lord, ang sarap. Nagimas. And sa mga nagtatanong kung anong ginagawa sa mga tirang catering sa eroplano, actually, tinanong ko to sa mga catering staff. Tinatapon daw nila lahat to, Masters. Grabe, di ba? Sayang lang. For their protection kasi yan, Masters. Kasi kung pinamigay nila, then sumakit ang tiyan ng staff, baka sila ang balikan. So, ang ginagawa ko, pinamimigay ko to sa mga ground staff. At itong mga meals namin, pinapainit ko to para pag kinain nila mainit. Para sa mga mangbabash sa akin na naman, na bawal daw ito, magreklamo po kayo sa barangay. Safe naman tong mga food na to dahil may chiller ang eroplano. At ako din minsan pag tinatamad akong magluto, nag-uwi ako ng pagkain. Minsan after 1 day or 2 days ko pa nakakain. So lahat ng nakikita nyo na yan, na sobrang dami, ibibigay ko lang sa staff yan. Kaya sabi ko sa mga staff, okay lang kumuha basta wag lang kayong magkakalat. Nakakaawa din kasi ang mga ground staff, lalo na ang mga loaders or porters. Magkano lang ang sahod nila? May nakausap akong loader at hindi daw siya nagbabaon. Kadalasan umaasa na lang siya sa mga pagkain sa eroplano. Kaya Masters, tandaan nyo, sharing is caring. Ang mga catering na to bayad na ng company namin. So we have the right, if we want to share it to the staff or not. At nasa loadmaster na yon kung gusto niya i-share. Basta pakiusap ko lang, kunin nyo lang ang kaya nyong ubusin. Para mas maraming staff ang makakain.
At ang priority lagi ang direct staff na mag-work sa cargo airplane. Okay Masters, ito descending na tayo ng Riyadh. Panoorin muna natin ang landing. $1,000. $500. Minimums. 100. 50, 40, 30, 20, 10. At dahil malamig din sa Riyadh, kailangan nating mag-jacket. Ang Riyadh, extreme weather. Pag malamig, sobrang lamig. Pag mainit, sobrang init. Compare sa Jeddah na sakto lang ang weather. Sa mga kapwa OFW ko sa Saudi, anong mas gusto nyo, Riyadh or Jeddah? Or kahit saan kayo sa Saudi, anong maganda dyan? Pa-comment naman at baka mag-road trip tayo minsan. So, i-offload natin lahat ng cargo. Pagdating sa Saudi, ako lahat nag-offload sa main deck. Compare sa mga outstation, supervising lang kami. Wala kasing qualified na staff dito para mag-offload sa main deck. At sa mga outstation, may mga qualified ground load master, ramp agent, or loading supervisor. I-offload natin lahat ng cargo, then magkakaroon tayo ng layover. Siyempre naman, 23 hours duty, kailangan nating magpahinga. Pagod na ang kutong lupa ko, masters. Kaya nga lagi kong sinasabi, hanggat kaya ng katawan natin, sige lang, trabaho lang tayo ng trabaho. At wag din kayong magastos, masters. Isipin nyo din yung future natin, lalo na ang mga anak natin. Dahil ang pag-a-abroad hindi habang buhay to. Kaya importante mag-ipon, mag-invest. At para kung may kailangan ka, may madudukot. Grabe pala nangyari sa akin sa Hotel Masters. Nakalimutan ng planner namin gumawa ng hotak or reservations. At punuan ang mga hotel ngayon sa Riyadh dahil sa Riyadh season. Buti na lang nakahanap ng last room. Nakaka-bad trip lang dahil alam mong pagod na pagod ka na sa trabaho. After a long duty, then ganun pa ang mangyayari. Pero napakabait talaga ni Lord. Kaya wag niyong kalimutang magdasal, masters. At kahit na anong blessing ang darating sa atin, maliit man or malaki, maging thankful tayo. Dahil lahat yan from God's grace. At kahit na ano pang religion nyo, nasa faith yan. So, thank you for watching, masters, and don't forget to follow and share. At sa lahat ng may pangarap, dream big, sky is the limit. Master Bay.